Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 186. Qinglin. Noong gabi pagkarating ni Xiaoyan sa Rock Desert City, si Xiaoyan, na hindi pa nakainom ng alak ay gumawa ng exception at masayang pumunta sa isang liquor stall kasama sina Xiaoding at Xiaoli. Kinabukasan, nang magising si Xiaoyan mula sa kanyang pagkakatulog, ang kanyang isip ay nakaramdam ng ulap at ang kanyang nakabukas na mga mata ay malabo. Napagtanto niyang maliwanag na ang langit. Hinaplos ang medyo masakit na ulo, itinagilid niya ang ulo at pinagmasdan ang manipis na kubrekama sa katawan bago siya unti-unting umupo. Pagkatapos ng marahas na pag-ugoy ng kanyang ulo, ngumiti siya ng mapait, pinag-cross ang kanyang mga binti at nabuo ang training seal sa kanyang kamay. Pumasok siya sa training mode at sinimulang ilabas ang natitirang alak sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, marahang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at isang sinulid ng makakapal na singaw ng alak ang bumaril mula rito. Nang maalis na niya ang alak sa kanyang katawan, komportableng napabuntong hininga si Xiaoyan. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at muli niyang nabawi ang katahimikan na mayroon siya. Gaji. Hindi nagtagal pagkatapos imulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ang pinto ng silid ay biglang dahan-dahang itinulak para bumukas. Tahimik na pumasok ang isang maganda at magandang figure. Gayunpaman, nang makita niya si Xiaoyan na nakaupo sa kama, bahagyang nagulat siya at nagmamadaling yumuko. Sa mahinang boses, nagtanong siya. Young Master Xiaoyan, nagising ka na ba? Ang batang babae na pumasok sa silid ay mukhang hindi masyadong matanda. Sa hitsura niya, tila mas bata siya ng bahagya kay Xiaoyan. Nakasuot siya ng maputlang berdeng eleganteng damit. Ang kanyang katawan ay maaaring maliit, ngunit ito ay kakaibang medyo mature, na lumilitaw lamang ng bahagyang hindi hinog. Ang kanyang hugis itlog na mukha ay maganda at maislan, na parang isang magandang porselana na manika. Ang mahiyain niyang ugali ay parang kuneho sa estado ng pagkabalisa, dahilan upang hindi maiwasan ng mga tao na maawa sa kanya. Nang makita ang berdeng babaeng ito sa unang pagkakataon, si Xiaoyan ay naguguluhan din. Pagkatapos ay mabilis siyang binigyan ng magiliw na tango. Young Master Xiaoyan, ako. Tutulungan kitang maghugas. Dahan-daang inilagay ang palanggana ng tubig sa isang kahoy na rack sa tabi lamang ng kama, sabi ng cute na babae sa mahinang boses habang balisang nakatayo sa tabi ng kama. Hihihi. Hindi naman kailangan. Ako mismo gagawa. Nakangiting umiling si Xiaoyan, bumaba mula sa kama at pumunta sa gilid ng kahoy na rack. Siya ay random na naghugas ng sarili. Pagkiling ng ulo para pagmasdan ang balisang gawin ng dalaga, hindi niya maiwasang mapangiti. Ano ang pangalan mo? Nang marinig ito ng dalaga, medyo nablangko. Agad niyang sinabing may pag-aalinlangan. Ako. Tinatawag akong Qinglin. Oh. Tumanggaw si Xiaoyan, kumuha ng face towel at pinunasan ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, itinapon niya ang tuwalya sa palanggana, humarap sa langit at nilalanghap ang sariwa at malamig na hangin. Nang makitang natapos na ni Xiaoyan ang kanyang paghuhugas, mahigpit na hinawakan ni Qinglin ang palanggana ng tubig at mabilis na tinungo ang labas. Nakatagilid ang kanyang ulo at pinagmamasdan ang maganda at maliit na figure ng dalaga. Ang tingin ni Xiaoyan ay biglang naanod sa baywang na gustong yakapin ng isa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya na nang pumikit ang makitid na baywang ng dalaga, nagkaroon ng kakaibang tukso. Parang isang magandang babaeng ahas na nakakaakit sa kanyang baywang. Kalokohan. Kung ano-anong random na iniisip ko. Ang nakakatawang pag-iisip ay naging dahilan ng mapait na pagtawa ni Xiaoyan habang pinapagalitan niya ang sarili. Bumalik siya sa tabi ng kama, hinawakan ang hilt ng napakalaking heavy Zuan ruler at itinaas ito sa kanyang lakas. Sa mahinang pagiyak, ipinatong niya ito sa kanyang mga balikat. Bahagyang tumalbog si Xiaoyan sa kanyang katawan at ngumiti. Pagkatapos ng isang taon ng matinding pagsasanay, ang kasalukuyang siya ay nasanay na sa bigat ng heavy Zuan ruler. Gayunpaman, sa tuwing tatanggalin niya ang heavy Zuan ruler, ang kanyang bilis at lakas ay tataas. Naniniwala si Xiaoyan na kapag nakikipaglaban sa isang kalaban, ang biglaang pagtaas ng bilis at lakas na ito ay mahuhuli ang kalaban sa kawalan.
Muling hinawakan ng kanyang palad ang hilt ng Heavy Zuan ruler at hinayla ito palabas. Kasunod ng matinding pagpindot, ang kahoy na rock sa kanyang tagiliran ay biglang nabasag sa pag-atake. Nang makita ang sirang kahoy na rock, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumisi bago pinalitan ang Heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Sa pasukan, si Qinglin, nakababalik lang pagkatapos maglinis ng tubig, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang tumakbo, tumingkayad at pinulot ang mga damit sa lupa. Nakatingin sa abalang batang babae, si Xiaoyan ay nagbigay ng nahihiyang ngiti. Humihingi siya ng paumanhin na tumingkayad, inilahad ang kanyang kamay at tutulungan na sana niyang kunin ang mga nahulog na damit nang biglang huminto ang palipat-lipat niyang tingin sa puting palso ni Qinglin na lumitaw mula sa ilalim ng kanyang manggas. Ang Snow White na palso ay talagang lumaki ng ilang berdeng kulay sukat ng ahas. Ang kanyang tingin ay tumitig kay Qinglin na may pagtataka. Pagkatapos, ang tingin ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang dumaan sa kinaroroonan ng kanyang mga binti, ngunit wala siyang nakitang buntot ng ahas. 2-3 pulgadang maliliit na paa lamang ang kanyang nakikita. Si Qinglin, na nag-aayos ng damit ay biglang nagtaas ng maliit na mukha. Nang makita niya ang gulat na ekspresyon ni Xiaoyan, sinundan niya ito ng tingin at dahan-daang bumaba at sa wakas ay huminto sa braso na hindi niya sinasadyang nahayag. Agad na namuti ang kanyang cute na mukha habang hinihila pababa ang kanyang manggas at maingat na umatras ng 2 hakbang. Pagkatapos nito, niyakap niya ang kanyang maliliit na binti gamit ang kanyang mga kamay, nakasandal sa sulok ng dingding at tumingkayad. Nagsimula na ring manginig ang maliit niyang katawan. Ako. Paumanhin. Hindi. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Nanginginig ang batang babae habang yakap-yakap ang maliliit niyang binti. Ang mahiyain niyang boses ay may kaunting pagkabalisa at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nakaramdam ng pagkawala sa sensitibong mood ng maliit na batang babae, marahan na bumuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso habang nakatitig sa mahiyaing paraan ni Qinglin. Narinig niyang binanggit ng iba na sa mga lugar na malapit sa Tiger Desert, paminsan-minsan ay may mga babaeng tao na makikipagrelasyon sa snake people. Ayon sa logika, kapag ang isang snake person at isang tao ay nasasangkot, kadalasan ay hindi ito magreresulta sa pagbubuntis. Gayunpaman, maaaring palaging may pagbubukod sa lahat. May kaunting pagkakataon na ang mga babaeng may relasyon sa isang ahas ay maaaring mabuntis at kalaunan ay manganak. Bagamat isang bata ang isisilang, ang ganitong uri ng sanggol na may dugo ng tao at ahas tao ay kadalasang nahihirapang mabuhay ng lampas sa 2 taong gulang. Gayunpaman, ang Qinglin sa harap ni Xiaoyan. Tila umabot na sa 13 o 14. Ano ba talaga ang nangyari? Napatingin si Xiaoyan sa batang babae ng may awa at mapait na ngumiti. Mabuhay man siya hanggang sa pagtanda, ano ang silbi nito? Ang mga taong tulad ni Qinglin ay ituturing na isang sumpa ng mga tao at ng snaky people. Upang mabuhay ng napakaraming taon, maliban sa pagtanggap ng mas mapanghamak na tingin at pangungutya, tila wala nang iba pa sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumipat sa gilid ni Qinglin, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang katawan at marahang ipinahid ang kamay sa ulo ng batang babae. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang takot na ekspresyon at maingat na binuksan ang kanyang manggas. Pinagmasdan niya ang kulay berdeng kaliskis ng ahas at biglang sinabi sa malumanay at malambot na boses. Napakagandang sukat. Nang marinig ito, naging blanko ang takot na ekspresyon ng batang babae. Dahil siya ay ipinanganak, si Xiaoyan ang unang taong nagsabi na ang kaliskis, na kahit siya mismo ay natatakot, ay maganda. Sa loob ng trauma ay napuno ng mahinang munting espiritu ang isang kakaibang pakiramdam na palihim na lumitaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata na bahagyang naglalabas ng kakaiba at nakakabighaning pakiramdam, nahihiyang sinabi niya. Hindi ba natatakot si Young Master? Nakatitig sa pares ng mamasa-masa na mga mata na pagmamay-ari ni Qinglin, napagtanto ni Xiaoyan na bahagyang berde ang kulay nito. Higit pa rito. Sa malalim na bahagi ng mga mag-aaral, tila mayroong 3 napakaliit na madilim na berdeng mga spot na nakatago. Nakatitig ng mabuti sa medyo malademonyong madilim na berdeng mga mag-aaral na iyon,
biglang nakaramdam ng pagkailang si Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang nanginig ang kanyang puso at mabilis siyang natauhan. Bahagyang bumungad sa kanyang mukha ang gulat na ekspresyon. Anong uri ng mga mata ng demonyo ang mga ito? Kahit sa kanyang spiritual strength, medyo naging absent-minded siya. Habang nananatili ang kanyang pagkabigla, muling tinitigan ni Xiaoyan ang mga mag-aaral ng batang babae. Gayunpaman, natigilan siya nang mapagtanto na ang tatlong maliliit na madilim na berdeng batik ay talagang nawala. Huwag mong sabihin sa akin na may nakikita ako. Bumulong si Xiaoyan sa isang natigil ang boses. Marahas niyang ipinilig ang ulo at sandaling muling tinitigan ang batang babae. Maliban sa bahagyang berde ang kanyang mga mata, tila walang anumang maliliit na batik na naruroon. Malamang resulta ng pag-inom ko kagabi. Walang magawang umiling si Xiaoyan, hinayla pababa ang manggas ni Qinglin. Pagkatapos nito, tinulungan niya itong tumayo at ngumiti habang pinagmamasdan ang mahiyaing babaeng ito na nasa taas ng balikat niya. Nakangiti siyang humingi ng tawad. Paumanhin. Natakot kita. Mabilis na umiling si Qinglin. Ang kanyang maliit na kamay ay sabik na kulubat ang damit sa kanyang kamay. Mula sa kanyang kapanganakan, si Xiaoyan din ang unang humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Young Master, sa panahong ito, ako ang magiging personal na kasambahay mo. Kung mayroon man, maaari mong turuan si Qinglin. Yumuko si Qinglin at mahinang sinabi. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Hinaplos niya ang ulo ng batang babae at nakangiting nagtanong. Nasaan ang mga kapatid ko? Ang pinuno ng kumpanya na sina Xiaoding at Xiaoli ay pumunta na para pamahalaan ang mga bagay sa kumpanya. Sinabi nila sa akin na kung gusto ni Young Master na hanapin sila, maaari kitang dalhin sa meeting room sa forecourt. Sabi ni Qinglin sa malumanay na boses. Oh, dahil busy sila, kaya kalimutan mo na. Nakangiting umiling si Xiaoyan, binuhat ang heavy Zuan ruler at naglakad palabas. Ngumiti siya at sinabing, Tara, pakitaan mo ako sa Desert Metal Mercenary Company na ito. Oo. Matapos tumugon ng malumanay, maingat na sumunod si Qinglin. Paglabas ng silid, ang sikat ng araw sa labas ay tumalsik pababa, na naging sanhi ng sobrang init ng katawan ng isa. Kahit na ang disyerto ay napakainit, ito ay kasalukuyang umaga pa rin, kung saan ang temperatura ng sikat ng araw ay hindi pa umabot sa lawak na nagiging sanhi ng isang pakiramdam ng init. Habang naglalakad kasama si Qinglin sa loob ng inner region ng mercenary company, ang mga mersenaryo na nakasalubong nila ay hihinto at babatiin si Xiaoyan sa magiliw na paraan. Mukhang alam nilang lahat ang pagkakakilanlan ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang tingin kay Qinglin sa gilid, unti-unting naging malamig ang kanilang mga ngiti. Sa ilang mga mata nila, may bahagyang pagkasuklam. Kapag nahaharap sa ganoong ekspresyon mula sa kanila, si Xiaoyan ay nakahinga lamang ng walang magawa. Mukhang ang pagkakakilanlan ni Qinglin ay isang bagay na alam din ng mga taong ito. Noong naging walang kwentang baldado si Xiaoyan, nakatanggap din siya ng ganoong pagtrato. Ito ang dahilan para ipahayag niya ang awa sa mga walang magawa at kahabag-habag tulad ni Qinglin. Gayunpaman, ang mercenary company sa hangganan ng disyerto ay nagkaroon ng alitan ng dugo sa mga tao na ahas na mahirap burahin. Sa tuwing maaalala ng mga mersenaryong ito na ang maliit na batang babae sa kanilang harapan ay may maruming dugo ng snake people na umaagos sa kanya, hindi nila sinasadyang magpakita ng naiinis na ekspresyon. Ang ganitong uri ng damdamin ay isang bagay na halos walang makapipigil. Ito ang kasuklam-suklam na nabuo mula sa matagal na salungatan at ang awayan sa pagitan ng mga tao at ng snaky people. Sa pagkakaroon ng parehong dugo ng tao at snake people ng magkasabay, kinailangan ni Qinglin na tiisin ang diskriminasyon bilang isang kasuklam-suklam mula sa magkabilang panig. Kung iisipin, siya ang pinaka-inosente na babae. Habang siya ay sumusunod sa tabi ni Xiaoyan sa daan, ang maliit na magandang katawan ni Qinglin ay bahagyang nanginginig sa tuwing ang mga naiinis na tingin ay kinukunan mula sa paligid. Ang cute na maliit na mukha na dapat ay naging sanhi ng maraming tao na sumulyap sa paghanga ay napuno ng kalungkutan. Habang naglalakad sa isang sulok, hindi napigilan ni Xiaoyan na mapabuntong hininga. Dahan-dahan siyang huminto,
Tumagilid ang ulo kay Qinglin na ang mukha ay biglang naging hindi mapakali dahil sa kanyang buntong hininga. Matapos mag-isip ng ilang sandali, malumanay niyang sinabi. Qinglin, huwag kang masyadong conscious sa mga tingin ng ibang tao. Ang kailangan mo lang tandaan ay hindi ka nabubuhay para sa ibang mga tao. Nabubuhay ka dahil sa iyong sarili. Pagkasabi ng mga salitang iyon, hinaplos ni Xiaoyan ang ulo ni Qinglin at nagpatuloy sa paglalakad sa malayo. Dala ang mga salita ni Xiaoyan, nakatayo si Qinglin sa kinatatayuan, nalilito. Makalipas ang mahabang panahon, isang kakaibang ningning ang bumungad sa kanya ang cute at magandang mukha. Marahang sumangot ang maganda niyang mukha. Itinaas ang kanyang maliit na mukha, ang tatlong maliliit na berdeng kulay na mga spot sa kanyang madilim na berdeng kulay na mga mata ay biglang lumitaw ng tahimik. Salamat, Young Master Xiaoyan. Pagkatapos niyang ibulong ng mahina ang pangungusap, biglang nagpakita ng ngiti ang maliit na mukha ni Qinglin na puno ng pang-akit. Pagkatapos nito, sumakay siya sa isang masayang paglalakad at naabutan ang likod na figure ng binata sa kanyang harapan. Battle Through the Heavens. Kabanata 187. Kompetisyon. Young Master, gising na. Umagang-umaga, mahinang sumigaw si Qinglin. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang makitid na baywang habang ang kanyang napakagandang maliit na mukha ay walang magawang pinagmamasdan si Xiaoyan sa kama. Niyakap ang kanyang kubrekama at natutulog. Sa sigaw ni Qinglin, semi-conscious si Xiaoyan na iminulat ang kanyang mga mata. Sa mabigat na talukap, tamad siyang umupo at hindi alam kung gusto niyang tumawa o umiyak habang nakatingin kay Qinglin na nakapaut ang labi sa tabi niya. Napabuntong hininga, tinalikuran na niya ang paghiga ng tamad sa kama. Sa suporta ng magiliw at malambot na maliliit na kamay ni Qinglin, mabilis niyang isinuot ang kanyang damit. Young Master, hindi mo masisisi si Qinglin sa pag-istorbo sa iyong pagtulog. Ngayon ang araw ng kompetisyon ng Desert Metal Mercenary Company na nangyayari isang beses bawat 3 buwan at ito rin ang pinakamasiglang oras ng kumpanya sa loob ng 3 buwan. Kagabi ay pinaalalahanan mo pa nga ako na gisingin ka, o kung hindi. Pagkasabi nito hanggang sa puntong ito, bahagyang namumula ang isang matengkad na pamumula sa napakagandang maliit na mukha ni Qinglin habang sinabi niya sa isang boses na hindi marinig. Kung hindi, sinabi mo na ang ilalim ni Qinglin ay magdurusa. Ubo. Sa madaling araw, kapag kakagising lang ng isang lalaki, iyon ang oras kung kailan siya pinakamalakas. Bagamat si Qinglin sa kanyang harapan ay 13 o 14 lamang, ang kanyang katawan, marahil bilang resulta ng pagkakaroon ng parehong dugo ng isang tao at isang ahas, ay nakausli at lumubog sa tamang mga lugar. Siya ay puno kung saan ito dapat at makitid sa tamang mga lugar. Ang lahat ng ito ay nakamamatay na tukso sa mga may kakaibang gusto. Bagamat walang ganoong interes si Xiaoyan, lilito pa rin ang pananabik sa kanyang puso sa panahong iyon. Sa kabutihang palad, mabilis niyang napigilan ang gayong pananabik. Kung hindi, mapapahiya siya hanggang sa mamatay. Ang maisla na maliliit na kamay ni Qinglin ay minasahe si Xiaoyan hanggang sa siya ay lubos na nasiyahan. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang at mapanoksong tumawa. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay talagang tulad ng isang young master. Sa hinaharap, kapag wala akong ganoong maalalahang tao sa aking tabi, hindi ba't kailangan kong bumalik sa buhay na aking ginagalawan noon? Nang marinig ito, nakaramdam si Qinglin ng tamis sa kanyang puso. Pagkatapos nitong ilang araw na magkasama, naging pamilyar ang relasyon nila ni Xiaoyan. Ang malumanay na pagtrato na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng labis na pagnanais ni Qinglin na magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Kung payag si Young Master, maaaring magpatuloy si Qinglin sa tabi mo bilang isang babaeng lingkod. Bulong ni Qinglin habang ang kanyang maliit na kamay ay pinipipos ang mga lukot sa manggas ni Xiaoyan. Hahaha. Gusto ko rin pero hindi hihigit sa 10 araw ang gugugol ko dito. Pagkatapos ng 10 araw, kailangan ko pa ring magpatuloy sa disyerto at magpatuloy sa aking pagsasanay. Sa ganoong klase ng kapaligiran, kung ang isang batang babae na tulad mo ay susunod sa aking tabi, naghahanap ka ng hirap. Relax, bago ako umalis, sasabihin ko kay kuya na alagaan ka ng mabuti.
Hinaplos ni Xiaoyan ang ulo ni Qinglin at ngumiti. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, isang bakas ng pagkabigo ang bumungad sa malungkot na mga mata ni Qinglin. Ilang sandali pa, gayunpaman, nagmamadali siyang ngumiti ng pilit at sinabing, "Sige, young master. Aalis na kami. Maaaring nagsimula na ang kompetisyon." Nakangiting tumango si Xiaoyan, binuhat ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod at naglakad palabas ng silid. Ang alertong si Qinglin ay mabilis na humakbang pasulong upang buksan ang pinto, tumalikod at binigyan si Xiaoyan ng magiliw at magandang ngiti. Ang kompetisyon ay isang pagsusuri sa lakas na ginaganap ng Desert Metal Mercenary Company isang beses bawat 3 buwan. Ang layunin ng naturang kompetisyon ay hikayatin ang mga miyembro ng tropa na magsikap na magsanay. Ito ay dahil ang mananalo sa mga kompetisyon na ito ay karaniwang makakakuha ng karapatang bumuo ng kanilang sariling maliit na grupo at maging pinuno ng pangkat. Upang makuha ang karapatang ito, ang pangkalahatang kultura sa loob ng Desert Metal Mercenary Company ay para sa mga mersenaryo na maging masigasig at umakyat pataas. Ang bilis ng paglaki ng lakas ng mga miyembro ng Desert Metal ay higit na lumampas sa ibang mga mersenaryo dahil sa ganitong uri ng kompetisyon. Kaya, ang Desert Metal Mercenary Company ay malapit sa tuktok sa mga mersenaryong kumpanya na Rock Desert City. Sumang-ayon din si Xiaoyan na magkaroon ng ganitong uri ng kompetisyon na may positibong impluwensya. Gaya ng inaasahan ni Xiaoyan, ang nagmungkahi ng naturang kompetisyon ay ang kanyang kuya na laging maliksi ang isip. Bilang karagdagan, ang mga orihinal na kapintasan ng kompetisyon na ito ay unti-unting nalutas. Kaya, ang epekto ng kompetisyon na nakuha ay lalong kapansin-pansin. Pagkaraan ng ilang pagliko sa compound ng mersenaryong kumpanya, nakasalubong ni Xiaoyan ang ilang tao sa kapareho niyang bangka na nagmamadali dahil kakabangon pa lang nila. Nang magkita sila, ngumiti sila at binati ang isa't isa bago sila nagsimulang baliw na tumakbo patungo sa training ground sa likod bahay. Siguro dahil kay Xiaoyan. Ngayon, nang makilala ng mga miyembro ng Desert Metal Mercenary Company si Qinglin, mas napigilan ang pagkasuklam sa kanilang mga mukha. Bagamat nanatiling malamig ang pakikitungo nila sa kanya, hindi na sila gumamit ng masasamang salita sa kanya tulad ng ginawa nila noon. Walang intensyon si Xiaoyan na sumali sa kompetisyon at, kaya hindi niya kailangang magmadali gaya ng iba. Siya at si Qinglin ay masayang nag-uusap habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa likod bahay. Sa oras na dumating silang dalawa sa training ground, nagsimula na ang maraming matinding away. Ang battleground ay may halos 100 tao sa isang magulo na labanan habang ang mga manunood sa ibaba ay sumisigaw na may agitated expression. Sa ilang lugar, may mga taong nagsusugal kung sino ang 5 taong natitira. Nakatayo sa isang malaking bato sa labas ng battleground, hinayla ni Xiaoyan si Qinglin pataas. Magkatabi silang dalawa habang pinapanood ang foul battle na nagaganap sa training ground. Paminsan-minsan, kapag nakakita sila ng ilang mga maling aksyon, hindi nila maiwasang matawa sa kabila ng kanilang sarili. Young Master, Company Leader Xiaoding at ang iba pa ay nandoon. Nang matamang nanonood si Xiaoyan, biglang tumuro si Qinglin sa tabi niya patungo sa isang mataas na platform sa tapat ng training ground at ngumiti kay Xiaoyan. Oh! Saglit pa rin si Xiaoyan bago niya itinaas ang kanyang mga mata at tumingin. Nakita niya sina Xiaoding at Xiaoli na nakaupo sa mataas na platform. Sa tabi nila ay ilang tao na nakasuot ng uniforme ng Desert Metal Mercenary Company. Lumilitaw na sila ang mga nakatataas na echelon ng kumpanya. Nitong mga nakaraang araw, nakilala niya silang lahat, kaya malabo niyang makilala ang mga ito. Habang pinagmamasdan sila ni Xiaoyan, inilipat din nina Xiaoding at Xiaoli ang kanilang mga tingin. Nagkatinginan silang tatlo, ngumiti nang hindi sinasadya at winagewe ang kanilang mga kamay. Nang bawiin na ni Xiaoyan ang kanyang tingin, bigla niyang napansin ang kilos ni Xiaoli at saglit na tumahimik. Pagkatapos, itinuro ni Xiaoyan ang battleground at pagkatapos ay sa kanyang sarili. Nang makita ito, ngumiti si Xiaoli at tumango. Ibinaba niya ang kanyang ulo at may sinabi kay Xiaoding sa tabi niya. Sa ilalim ng walang magawang ekspresyon ng huli, tumalon siya mula sa mataas na plataporma at dumaong sa gitna ng larangan ng digmaan.
Walang magawang iginala ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang aksyon ni Xiaoli. May sinabi siya kay Qinglin sa tabi niya at biglang itinapakan ang kanyang mga paa sa malaking bato. Kasunod ng isang paputok na tunog, ang kanyang figure ay bumaril sa larangan ng digmaan, bumaligtad sa hangin at humakbang papunta sa larangan ng digmaan gamit ang dalawang paa. Hahaha. Little Xiaoyan, hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas, bilang maliit na henyo ng angkan, sa mga ilang taon na ito. Pinigilan ng boses ni Xiaoli, na dinala ni Dao Qi, ang ingay sa paligid ng training ground. Ikalawang pinuno ng kumpanya. Ikalawang pinuno ng kumpanya. Nang marinig ang malakas na sigaw ni Xiaoli, saglit na natigilan ang mga tao sa paligid bago ang kanilang mga tingin ay naging excited habang sila ay malakas na nagsasaya. Kaagad, ang mga alon ng panatikong iyak sa paligid ng training ground ay naging isang sound tide na umabot sa mga ulap. Ikalawang kapatid, ang iyong nakababatang kapatid ay natural na hindi tumanggi. Ang nakapalibot na mainit na kapaligiran ay nagbigay kay Xiaoyan ng mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Hinawakan ng kanyang kamay ang hilt ng heavy Zuan ruler at bigla itong iginuhit. Sa tunog ng kiyang, hinawakan niya ang mabigat na ruler na may hilig na pagkakahawak at tumawa ng matapang. Hahaha. Mabuti. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Xiaoli. Pinisil niya ang kanyang kamay at isang tungsten steel long spear ang lumitaw sa kanyang palad. Biglang, isang kulay silver na Dao Qi ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan at nabuo ang isang kulay silver na Dao Qi na balabal sa kanyang balat. Sa ilang taon na hindi tayo nagkikita, ang tipo ng kidlat ng second brother na si Dao Qi ay lalong naging makantab. Ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa kulay pilak na Dao Qi na balabal sa katawan ni Xiaoli at hindi napigilan ang pag-iling ng kanyang ulo. Ang uri ng kidlat ni Xiaoli na Dao Qi ay napakabihirang. Bukod sa pagkakaroon ng napakalakas na lakas ng opens iba, ang ganitong uri ng Dao Qi ay mayroon ding nakakaparalisadong epekto. Sa labanan, talagang naging sanhi ito ng sakit ng ulo ng mga tao. Unti-unting naglalabas ng isang subo ng hangin, ang purple flame Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan ay mabilis na damaloy. Pagkaraan ng ilang sandali, isang Dao Qi na balabal na may purple flames na umalingaw-ngaw mula rito ay katulad din ng nakabalot kay Xiaoyan sa loob nito. O kapatid! Nang makita ang purple flame Dao Qi na balabal na ipinatawag ni Xiaoyan, hindi mapigilan ni Xiaoli na purihin. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang mahabang sibat at sumigaw. Magsimula na tayo. Nang bumaba ang boses ni Xiaoli, halos magkasabay na gumalaw ang katawan niya at ni Xiaoyan. Ang kanilang mga paa ay tumuntong sa lupa at ang kanilang mga katawan ay bumaril. Nang makitang ang dalawa ay nakapagbukas ng landas sa magulong battleground, ang mga nakapaligid na mersenaryo ay muling natuwa. Bihira para sa kanila na masaksihan ang away ng dalawang Dao Qi. Ngayon, ang mga taong ito na ginagamot sa labanang ito ay naging labis na nasa sabik. Young Master, sige na. Nakatayo sa malaking bato, ang maliit na mukha ni Qinglin ay matingkad na pula habang siya ay sumisigaw sa malambing na boses. Hahaha. Company Leader. Sa palagay mo ba ay may mas magandang pagkakataon na manalo ang second Company Leader o Brother Xiaoyan? Sa mataas na entablado, ang tingin ni Zulan ay lumipad sa larangan ng digmaan at nagtanong na may kasamang matamis na tawa. Nang marinig ang tanong ni Zulan, ang ilang iba pa na bumubuo sa upper echelons ay ibinaling ang kanilang mga tingin at pinanood si Xiao Ding, na gumawa ng araw-araw na mga desisyon sa lahat ng mga bagay sa kumpanya. Bilang sentro ng atensyon, itinaas ni Xiao Ding ang kanyang tasa ng tsaa na parang walang nangyari. Sumimsem siya, inilibot ang kanyang tingin sa battleground at nakangiting sinabi. Si second brother ay kasalukuyang 4-star Dao Qi. Sa bilis ng kanyang pagsasanay, malapit na niyang maabot ang 5-star level. Ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan Zi ay tulad lang ng isang taong nakapasok sa klase ng Dao Qi. Bukod dito, gumagamit si second brother ng uri ng kidlat na Dao Qi, na dapat naranasan ng lahat ng tao dito noon pa. Bagamat wala akong ideya tungkol sa purple flame Dao Qi ni Little Xiaoyan ngunit. Sabihin mo sa akin, kaninong tsansa na manalo ang mas mataas? Isang katusuhan ang bumungad sa mga mata ni Xiao Ding habang siya ay sumagot.
Sa hitsura nito, hindi ba tiyak na mananalo ang second company leader? Kung tutuusin, ang kanilang lakas ay naiiba sa pamamagitan ng ilang mga bituin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zulan ang pagkibot ng kanyang bibig at sinabi sa medyo bigong boses. Gusto niya talagang makitang ginawang tanga si Xiaoli. Hihihi. Tumawa si Xiaoding habang marahang kumatok sa mesa gamit ang kanyang mga daliri. Nakatitig ang kanyang tingin sa binata na natatakpan ng Purple Flame Daochi na nakatayo sa battleground. Sa mahinang boses, sinabi niya. Kung ibang tao iyon, maaaring wala na siyang pagkakataong manalo. Ngunit, tungkol sa aking bunsong kapatid, hindi mo magagamit ang sentido komon para manghusga. Ang batang iyon ay gustong itago ang kanyang tunay na pagkatao mula pa noong siya ay bata pa. Hindi ako naniniwala na ang kanyang tunay na lakas ay ang kaunti lamang sa ibabaw. Ito. Sa laban na ito, si Little Xiaoyan ang may mas mataas na tsansa na manalo. Battle Through the Heavens. Kabanata 188. Isang kompetisyon sa pagitan ng magkapatid. Sa napakalaking bakanteng bakuran, lumitaw ang isang pilak at isang lilang figurine ng tao na napunit ang dalawang landas sa magulong larangan ng digmaan. Isang mahaba at bakanteng espasyo ang naiwan kung saan dumaan silang dalawa. Bang! Kasunod ng malinaw na tunog ng mga metal na nagkakadikit sa isa't isa, isang mabangis na alon ng enerhiya ang marahas na damaloy mula sa gitna ng larangan ng digmaan. Kaagad, ang magulo na labanan na nagaganap sa loob ng 10 metrong radius ng kanilang dalawa ay naalis sa isang walang laman na bilog ay nabuo. Mahigpit na hawak ang Heavy Zuan ruler, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tinitigan ang mahabang sibat na mapanlinlang na tumutusok sa kanya na parang makamandag na ahas. Sa tuktok ng sibat ay isang silver electric arc na paulit-ulit na tumalon. Nakahinga ng maluwag, marahas na inihampas ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Klang! Ang dulo ng sibat ay tumama sa malaking katawan ng pinuno. Sa ilalim ng presyon ng lakas na dinala ng mabigat na pinuno, ang makitid at mahinang mahabang sibat ay nadurog sa isang nakababahala na arko na ang dulo ay sumasarado sa hawakan ng sibat kung saan hawak ni Xiaoli. Hihihi, brat, medyo malakas ka. Nang makitang siya ay nasa isang bahagyang disbentaha pagkatapos ng unang palitan, hindi napigilan ni Xiaoli ang mapangiti sa kanyang palad, nagsimulang magsama-sama si Daochi at marahas na kumatok sa hawakan ng sibat isang alon ng kuryente ang damaloy sa sibat at mabilis na pumasok sa mabigat na ruler. Habang ang daloy ng kuryente ay pumasok sa mabigat na ruler, ang palad ni Xiaoyan, na mahigpit na nakahawak sa Heavy Zuan ruler, ay bahagyang nanginag. Ang Purple Flame Daochi sa kanyang katawan ay patuloy na umaagos, mabilis na naglalabas ng paralisadong enerhiya mula sa kanyang katawan. Little Xiaoyan, kapag ang iyong pangalawang kapatid ay nakipag-away sa mga tao, hindi magkakaroon ng warm-up. Dahil mag-aaway tayo, kung gayon gagawin ko ang lahat ng aking pagsisikap. Mag-ingat ka. Sa sandaling nang inag ang palad ni Xiaoyan, naglabas ng si Xiaolihi, tawa. Ang mahabang sibat ay kakaibang pumihit at kumamo sa mabigat na pinuno, na nag-iwan ng putok ng mga spark. Pagkatapos nito, sumabog ito ng malakas. Triple Lightning Arc Dance. Nang magsimulang gumalaw ang mahabang sibat, mahinang tumawag si Xiaoli. Kaagad, 3 ahas na hugis kidlat ang biglang lumitaw sa sibat. Kumikislap ang mga arko ng kidlat habang tumatawid sila sa isa't isa. Sa gitna ng tunog ng chichi, bawat isa ay may dalang napakalakas na enerhiya na walang sinumang ng ahas na maliitin. Triple Lightning Arc Dance. POG. Hindi pa ganoon katagal pero ginamit na ng second company leader ang Triple Lightning Arc Dance. Nang makita ang pag-atake ni Xiaoli, maraming nagulat na boses ang tumunog sa ibaba ng larangan ng digmaan. Ang Triple Lightning Arc Dance na ito ay isang killer move ni Xiaoli. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nai-display niya talaga ito pagkatapos lamang ng palitan ng suntok sa ilang sandali. Sinubukan ba niyang tapusin ng mabilis ang laban? Hihihi. Mukhang maghahirap si Brother Xiaoyan. Ang Triple Lightning Arc Dance na ito ng second company leader ay Low Zuan Class Dao Technique. Sa paralisadong epekto ng lightning type na Daochi, kahit na ang 4-star Daoshi ay hindi madaling maglakas loob na tanggapin ito.
Ngayon pa lang sila nagsimulang makipagpalitan ng suntok, pero si Xiao naman ang gumamit ng malakas. Ang isa sa mga miyembro ng Desert Metal Mercenary Company Upper Echelon sa mataas na platform ay hindi napigil ang tumawa. Marunong talaga ang lalaking ito kung paano mangbuli ng mga tao. Buti na lang mas mataas ng kaunti ang level niya kaysa kay Xiaoyan, pero gumamit talaga siya ng Zuan class Dao techniques. Sinapo ni Zulan ang kanyang mga labi at ipinagtanggol si Xiaoyan mula sa kawalan ng hustisya habang sinasabi niya. Hahaha. Ang tipong kidlat na Daochi ng second brother ay kabilang sa tipo na nagmamadaling lumabas ng isang beses. Kung hahatakin ang laban, ito ay magiging kapahamakan niya. Kaya, kahit sino pa ang makalaban niya, kailangan niyang pumili ng pinakamabilis na paraan upang matukoy ang mananalo. Kung hindi, kapag hangin na ang kanyang lakas, makikita niya ang kanyang sarili sa masamang sitwasyon. Ngumiti si Xiaoding, umiling at nag-isip. Nang marinig ito, ngumiti ang lahat ng walang magawa. Maaari lamang nilang manalangin sa kanilang puso na makayanan ni Xiaoyan ang pag-ataking ito. Sa battleground, medyo nabigla din si Xiaoyan nang ipakita ni Xiaoli ang kanyang Dao technique. Gayunpaman, ang isang taong ito ng mahihirap na pagsasanay ay naging sanhi ng kanyang lakas ng pag-iisip na umabot sa isang antas na hindi maihahambing sa kanyang nakaraan. Sa isang iglap, kumalma siya. Isang purple flame Daochi ang dumaloy mula sa vortex sa kanyang katawan at tinakpan ang katawan ng ruler, na pinipigilan ang uri ng kidlat ni Xiaoli na Daochi na gamitin ang ruler para makapasok sa kanyang katawan at maparalisa siya. Matapos mabalot ng buo ng purple flame, ang itim na heavy Zuan ruler, na pinasigla ng buong lakas ni Xiaoyan, ay nagdala ng madiin na hangin habang marahas nitong hinampas ang mahabang sibat na mabilis na tumutusok patungo sa kanya. Sa ilalim ng balisang pagmamasid ng lahat, ang mabigat na pinuno at ang mahabang sibat ay marahas na nagsagupaan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pagsabog ang tumunog at lumitaw ang maliliit na bitek sa sahig na bato kung saan nakatayo ang kanilang mga paa. Ding! Mabilis na tumusok ang dulo ng sibat sa mabigat na pinuno. Isang strip ng electric arc ang nagbabanta at mabangis na bumagsak laban sa pinuno. Ang malakas at marahas na puwersa na dala nito ay biglang binuhat ang mabigat na pinuno. Bilang karagdagan, ang kontak mula sa lightning arc ay nabawasan din ng kalahati ang purple flame Daochi sa heavy Zuan ruler. Hihihi. Nang makitang si Xiaoyan ay napilitang umatras habang bitbit ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay, si Xiaoli ay tumawa ngunit hindi siya nagpigil ng kahit ano habang si Xiaoyan ay itinutulak pabalik. Ang mahabang sibat ay marahas na tumusok sa heavy Zuan ruler na walang oras na tumugon habang ito ay itinutulak pabalik. Ding! Umalangaw-ngaw ang isa pang malinaw na tunog. Ang purple flame Daochi sa mabigat na pinuno ay ganap na naglaho. Ding! Matapos itaboy ang purple flame, ang mahabang sibat ni Xiaoli ay nagpatuloy sa pagkidlat nito na parang butas. Kasabay nito, ang huling electric energy ay marahas ding bumulwak mula sa sibat at malakas na kumatok sa heavy Zuan ruler. Kasunod ng malakas na tunog, iniwan ng heavy Zuan ruler ang kamay ni Xiaoyan at pamitik ng 10 beses bago ito bumagsak sa lupa. Brat, tapos na ang laban. Hawak ang mahabang sibat sa kanyang kamay, ngumiti si Xiaoli kay Xiaoyan. Hiss. Nang makita ang sandata ni Xiaoyan na umaalis sa kanyang kamay, umalangaw-ngaw ang mga alon ng pagsirit sa paligid ng larangan ng digmaan. Sa ganitong uri ng labanan, ang pagkawala ng sandata ng isang tao ay isang hakbang sa panig ng pagkatalo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, lohikal na iyon ang nangyari. Gayunpaman, para kay Xiaoyan, ang sitwasyong ito ay ganap na kabaligtaran. Ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay ay maaari talagang itaas ang ilan sa kanyang nakakasakit na lakas. Gayunpaman, ito ay higit na pagpigil kay Xiaoyan. Sa pamamagitan ng heavy Zuan ruler sa kanyang katawan, hindi lamang ang bilis ni Xiaoyan ay labis na napigilan ngunit ang Daochi sa kanyang katawan ay dapat napasiglahin ng buong lakas upang mahawakan ang isang labanan sa antas na ito. Gayunpaman, sa pag-alis ng heavy Zuan ruler sa kanyang kamay, ang huling pagkakatali na pumipigil sa lakas ni Xiaoyan ay ganap na natanggal. Ang Xiaoyan matapos mawala ang pasanin ng heavy Zuan ruler ay nasa kanyang pinakamataas na anyo. Kaya, nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoli,
walang pag-aalinlangan na ikinibit ni Xiaoyan ang kanyang mga balikat. Maaaring hindi iyon totoo. Nang makitang kalmado pa ring nakangiti ang mukha ni Xiaoyan, medyo natigilan si Xiaoli. Kaagad, ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay bahagyang bumaril patungo sa mga balikat ni Xiaoyan. Explosive steps. Nakataas ang kanyang mukha, nagbigay si Xiaoyan ng isang napakatalino na ngiti. Habang sumisigaw ang kanyang boses, ang kanyang mga paa ay marahas na nakatapak sa lupa. Sa tunog ng isang pagsabog ng enerhiya, ang kanyang katawan ay bumaril at lumitaw sa tabi ni Xiaoli sa isang iglap. Sa loob ng battleground, lahat ng nakakita sa bilis ni Xiaoyan ay hindi napigil ang mapasigaw. Maliwanag, hindi nila maintindihan kung paano, sa ganoong sitwasyon, ang bilis ni Xiaoyan ay maaaring tumaas ng napakalakas na parang nakain na siya ng gamot. Ang biglang pagsulpot ni Xiaoyan sa tabi ni Xiaoli ay nagdulot ng pagkabigla sa mukha ni Xiaoli. Ang kanyang palad na mahigpit na nakahawak sa mahabang sibat ay biglang napaatras. Gumalaw ang sibat sa kanyang baywang at mabilis na umikot na parang windmill. Habang umiikot, ang mga thread ng electric light ay lumukso at kumikislap. Bahagyang humakbang sa dulo ng sibat, ang figure ni Xiaoyan ay muling lumampas sa inaasahan ng lahat at paputok na umatras. Nang pabalik-balik ang pagbaril ni Xiaoyan, biglang lumawak ang kanyang palad at agad na kumapit ng mahigpit. Kaagad, isang marahas na puwersa ng pagsipsip ang damaloy mula sa kanyang palad. Sa isang maikling distansya, si Xiaoli ay walang oras upang harangan ito. Ang kanyang katawan ay hindi matatag at ang windmill na parang mahabang sibat ay hinayla sa lahat ng direksyon. Hindi na makumplito ang pag-atake. Sa lakas ng pagsipsip mula sa kanyang palad, kakaibang huminto ang katawan ni Xiaoyan na lumilipad pabalik. Inangat niya ang kanyang ulo, pinagmasdan si Xiaoli na sinisipsip at ngumiti. Ang kanyang mga paa ay muling humakbang ng marahas sa lupa. Kasunod ng isang paputok na tunog, ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ni Xiaoli na parang kidlat. Ikalawang kapatid, ang pinunong iyon ay hindi ang aking sandata. Ang pinagdadalubhasaan ko, ay malapit na labanan. Biglang tumawa ng mahina si Xiaoyan nang magkalapit ang dalawang pares ng mata. Sa ilalim ng mahigpit na nanliit na mga mata ni Xiaoli, agad na humigpit ang kamay ni Xiaoyan sa isang kamao. Pagkatapos, itinaas ang kanyang kamay upang ang kanyang katawan ay makahiram ng lakas at umikot sa kalagitnaan, kakaibang nahulog si Xiaoyan sa dibdib ni Xiaoli. Nakaharap ang kanyang likod kay Xiaoli, ang siko ni Xiaoyan ay tumigil saglit bago ito nagdala ng isang matalim na tunog ng hangin na tila nabasag ang paglaban ng hangin habang ito ay marahas na hamampas patungo sa dibdib ni Xiaoli. Naramdaman ang nakakatakot na puwersa na taglay ng siko ni Xiaoyan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoli. Isang seryosong kislap ang mabilis na sumilay sa kanyang mga mata. Biglang bumagsak ang kanang kamao na nasa dibdib niya. Habang bumagsak ang kamao ni Xiaoli, bumuglas ang isang nakatusok na pilak na liwanag mula sa kanyang dibdib at sa wakas ay nabuo ang isang maliit na kalasag na pilak na kasing laki ng wash basin na halos kalahating pulgada mula sa kanyang dibdib. Tiyak na itinulak sa sukdulan ang pangalawang kapatid. Ginamit pa niya itong silver lightning shield na nagpoprotekta sa buhay. Nang makita ang maliit na kulay silver na kalasag sa dibdib ni Xiaoli, umiling si Xiaoding at bamulong. Alam ko na. Si Xiaoyan Zi ay palaging may sariling nakatagong card. Ang paghusga sa kanyang lakas mula sa ibabaw ay isang labis na handgal na hakbang. Lumipat ang tingin ni Xiaoding sa napakalaking heavy Zuan ruler na iyon sa battleground at ngumiti. Lahat, hindi ba ninyo napansin na simula nang iwan siya ng pinuno, ang bilis at lakas ni Xiaoyan Zi ay tumaas ng humigit kumulang 30 hanggang 40%. Nang marinig ito, bumalatay ang pagtataka at pagkamangha sa mga mukha ni Zulan at ng iba pang nasa gilid. Sa loob ng battleground, naramdaman ni Xiaoyan ang pagbabago-bago ng enerhiya sa likod niya. Gayunpaman, hindi nabawasan ang puwersa sa kanyang siko. Pagkaraan ng ilang sandali, malakas itong nabasag sa maliit na kalasag na kulay pilak. Bang! Kasunod ng malakas na tunog, makikita ng lahat sa kanilang mga mata na biglang kumalat ang isang kumpol ng walang hugis na enerhiya mula sa pagitan ng magkabilang katawan. Umabot ito sa radius na 10 metro bago ito unti-unting naglaho.
Sa larangan ng digmaan, biglang huminto ang mga katawan ni na Xiaoyan at Xiaoli. Nakikita ng lahat na sa puntong nagkadikit ang siko at ang pilak na kalasag. Ang pilak na kalasag ay marahas na naglalabas ng sunod-sunod na ripple. Ang mga ripple ay mabilis na kumalat. Ilang sandali pa, unti-unti silang tumigil. Paatras ding bumaril ang dalawang katawan na parang nakuryente. Anak, hindi ko inaasahan na alam mo pa rin ang ganitong klase ng high-level na physical na Dao technique. Hihi, pero sobrang laki ng difference ng strength namin. Hindi sapat na basagin ang aking Silver Lightning Shield. Biglang sabi ni Xiaoli habang ang kanyang katawan ay mabilis na umaatres. Hihihi. Maaring hindi iyon sigurado. Sa isang mahinang ngiti, biglang humigpit ang kamao ni Xiaoyan at mahinang umiyak. Explode. Bang! Habang bumabagsak ang boses ni Xiaoyan, isang malambot na tunog ang biglang lumabas mula sa loob ni Xiaoli, na paatras na bumabagsak. Kaagad, si Xiaoli ay tila nataman ng kidlat habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi sa loob ng ilang sandali. Biglang namutla ang mukha niya. Ang katawan ni Xiaoli ay nagsimula ring bumaril ng paatras. Sa bawat pagtapak ng kanyang mga paa sa lupa, nag-iiwan ito ng malalim na bakas. Matapos umatras ng humigit kumulang 20 hakbang, sa wakas ay napatatag ni Xiaoli ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, gayunpaman, isang figure ng tao ang kumislap sa kanyang harapan at ang matalim na dulo ng isang sibat ay nakahawak sa kanyang lalamunan. Ikalawang kapatid, minamaliit mo ang iyong kalaban. Ngumiti si Xiaoyan at mahinang sinabi habang itinutok ang matalim na dulo ng sibat kay Xiaoli. Battle Through the Heavens. Kabanata 189. Pagtuklas ni Qinglin. Nang makita na sa loob ng ilang minuto, ang labanan sa loob ng battleground ay biglang nagbago, lahat ng tao sa paligid ng battleground ay nanlaki ang kanilang mga mata, malinaw na natigilan. Mahirap isipin na si Xiaoli, isang taong halos walang makakapantay sa kumpanya, ay talagang mahiwagang matatalo ni Xiaoyan, na mas bata sa kanya ng 7 o 8 taon. Sa loob ng battleground, tinitigan ni Xiaoli ang dulo ng sibat at natigilan ng matagal bago siya tuluyang nakabawi. Ang kanyang tingin ay dumaan sa nakangiting si Xiaoyan sa kanyang harapan at nag-click sa kanyang dila habang umiiling siya. Antong hininga siya. Brat, hindi inaasahan. Nagtago ka ng husto. Ang lakas na ipinakita mo ay hindi lamang sa isang normal na 1-star Daoshi. Hihihi. Maswerte lang ako. Umiling-iling habang tumatawa, ipinasok ni Xiaoyan ang sibat sa lupa at pagkatapos ay tinungo kung saan ang Heavy Zuan Ruler ay di kalayuan. Itataas na sana niya ito nang pigilan siya ni Xiaoli sa tabi niya sabay ngiti. Subukan ko. Itong ruler. Parang kakaiba. Si Xiaoli ay curious na tumitig sa malaking ruler sa lupa at tumawa habang sinasabi niya. Nang marinig ito, bahagyang natarante si Xiaoyan, ngunit mabilis siyang ngumiti at tumango. Napaatras siya ng isang hakbang habang medyo nanunuya ang tingin. Pinunasan ni Xiaoli ang kanyang mga kamay at unti-unting tumayo sa gilid ng Heavy Zuan Ruler. Hinawakan ng kamay niya ang ruler, saka mahigpit itong hinawakan. Matapos magpakawala ng hininga, walang ingat siyang hinayla gamit ang kanyang kamay. Nang humila ang kanyang kamay, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoli at napasigaw siya ng gulat na gulat. Napagtanto niya na simula ng hawakan ng Heavy Zuan Ruler ang kanyang kamay, ang mabilis na kumikidlat na Dao Qi sa kanyang katawan ay biglang nabawasan sa bilis ng pagjog ng isang pagong. Wow, may kakaiba talaga. Bumubulong sa natigil ang boses, hinigpitan ni Xiaoli ang kanyang braso. Maraming ugat ang nagsimulang pumutok sa baluktot ng kanyang braso. Mahigpit na nakahawak sa Heavy Zuan Ruler, unti-unting namula ang mukha ni Xiaoli habang humihiyaw siya ng mahina. Tumayo. Habang bumagsak ang sigaw, nanginginig ang braso ni Xiaoli habang dahan-dahan itong umangat. Pagkatapos nito, mahigpit na hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang ruler na nasa harapan niya at buong lakas niyang iwinagayway ito sa kaliwat kanan. Pagkatapos, ang tingin ni Xiaoli kay Xiaoyan ay may bahagyang pagkabigla. Ikaw. Ngayon mo lang talaga dinala ito para makipag-away sa akin. Nang makita ang ngiti sa maselang at gwapong mukha ni Xiaoyan, natuyo ang bibig ni Xiaoli habang sinasabi niya. My God,
Ito ay napakakamangha-manghang na ang isa ay maaaring kahit nadalhin ito at ilipat sa paligid ng maayos. Gayunpaman, talagang dinala ito ni Xiaoyan at nakipagpalitan ng maraming suntok kay Xiaoli sa kanilang laban. Paanong hindi ito magiging sanhi ng pagtataka at pagkatulala ni Xiaoli? Tinitigan ang pagtataka ni Xiaoli, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Tinanggap ng kanyang palad ang Heavy Zuan ruler at madaling inilagay ito sa kanyang likod. Sa kanyang mga mata na matamang nakatitig sa aksyon ni Xiaoyan, napagtanto ni Xiaoli na nang matanggap ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler, ang kanyang kamay ay bahagyang lumubog. Sa sandaling ito ay lumubog, ang maliit na dap ay muling naayos ng husto. Nang makita ang nakaka-relax na paraan ni Xiaoyan, bumuka ang bibig ni Xiaoli. Matagal bago siya napabuntong hininga sa gulat at umiling. Brat, gaano ka Jose? Nabulag ba ang mga mata ni Nolan Yanran? Ilan sa Jiama Empire ang maituturing na namumukod tangi gaya ng kapatid ko? Sa palagay niya ay hindi ka sapat. Ngumiti si Xiaoyan, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, kahit papaano, hindi hihina si Zon kaysa sa akin. Zon hahaha. Yung babaeng yon. Ilang taon na rin akong hindi nakakabalik, pero ang babaeng yon ay naging napaka-charming, no? Dapat malaman na noong maliit pa siya, ang mga young masters sa Wutan City ay pumunta sa mga dingding ng Shao Clan para tingnan siya. Pero parang dumb-eyed siya sa iyo. Hihihi. Nang marinig ang matikas na pangalan, natahimik si Xiaoli bago siya ngumiti at sinabing may pananabik. Inaalala ang magandang mukha at gumagalaw na figure ng dalaga, malumanay ding ngumiti si Xiaoyan. Bahagyang tinapik ng kanyang kamay ang Heavy Zuan ruler at ngumiti. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dadalhin ko siya upang bisitahin ka. Ngunit ngayon, mayroon akong ilang mahahalagang bagay na nangangailangan ng tulong ni kuya at pangalawang kapatid. Oh, may kakaiba ba? Walang problema. Sabihin mo lang sa amin. Kahit nalampas sa kakayahan namin, gagawin ni kuya at pangalawang kapatid ang lahat para tumulong. Nang marinig ni Xiaoli si Xiaoyan, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at ngumiti. Oo, nakangiting tumango si Xiaoyan. Nakaupo silang tatlo sa loob ng isang maluwang na silid habang maingat na dinala ni Qingli ang 3 tasa ng tsaa para ipamahagi sa bawat isa sa kanila bago masunureng tumayo sa likod ni Xiaoyan. Hahaha, Little Xiaoyan, may problema ka ba? Sabihin mo lang at hayaan mong si kuya ang magsuri para sa iyo. Ngumiti si Xiaoding at sinabi kay Xiaoyan habang itinataas niya ang kanyang tasa para humigop. Nakangiting tumango si Xiaoyan bago nag-isip ng ilang sandali. Sa mahinang boses, sinabi niya. Ang dahilan ng pagpunta ko sa Tiger Desert ay para maghanap ng isang bagay. Isang bagay? Anong bagay? Nang marinig ito, nagtatakang tanong ni Xiaoli na nakangiti. Heavenly Flame. Bulong ni Xiaoyan habang bahagyang tumapik ang kanyang daliri sa mesa. Nang sabihin ang mga salitang Heavenly Flame, agad na naging mas tahimik ang silid. Nagpalitan ng mga tingin sina Xiaoding at Xiaoli bago nagtanong sa naguguluhang boses. Heavenly Flame. Ang ganoong bagay ay tila isang bagay na kailangan lamang ng isang alchemist. Ano ang kailangan mo? Nagkibit balikat si Xiaoyan at walang pakialam na ngumiti. Dahil isa akong alchemist. Nang marinig ito, tumahimik ang mga mukha ni na Xiaoding at Xiaoli. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang walang pidyaw na saya. Ikaw ay isang alchemist. Hahaha, maswerte ako na taglayin ang talento sa pagiging alchemist at noong nasa Wutan City ako, may nakilala din akong guro, kaya. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko inaasahan na ang Shao Clan natin ay gagawa din ng alchemist. Hahaha. Nang makitang tumango si Xiaoyan at umamin, agad na tumawa ng malakas sina Xiaoding at Xiaoli. Ang kanilang pagtawa ay naglalaman ng parehong inggit at kasiyahan. Ang pambihira ng Heavenly Flame ay napakahusay na ito ay medyo nakakatakot. Bagamat matagal na kaming nagkagulo sa Rock Desert City, talagang wala kaming narinig na sino mang nagbabanggit ng kahit ano tungkol sa kung saan may mga bakas ng Heavenly Flame. Pagkatapos magsaya, sumimangot si Xiaoding at walang magawang sinabi. Nakangiting umiling si Xiaoyan, tinapik ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa storage ring,
binawi ang isang piraso ng lumang scroll ng balat ng kambing at inilagay ito sa mesa. Itinuro ng kanyang daliri ang isang simbolo ng apoy dito at mahinang sinabi. Ito ay isang mapa na nakuha ko. Sa rehiyong ito na minarkahan ng simbolo ng apoy, dapat ay may mas mataas na pagkakataon na makahanap ng mga bakas ng Heavenly Flame. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa nakapaligid na terrain ng Rock Desert City, kaya hindi ko mahanap ang eksaktong lugar na minarkahan ng kahit anong oras sa paligid ng apoy para sa inyong dalawa. Kakaibang lugar sa paligid ng Rock Desert City. Nang marinig ito, hinayla ni Xiaoding ang mapa. Ang kanyang tingin ay halos dumaan sa mapa bago siya nagulat na sinabi. Napakadetalye ng mapa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng gayong mapa. Oo, napakadetalyado nito kaya medyo overboard. Tumanggaw si Xiaoli. Kumunat ang noo niya at pinag-aralan ang mapa ng detalyado bago sinabi ng mahina. Ang lugar na minarkahan ng simbolo ng apoy ay tila nasa silangan ng Rock Desert City. Oo, sa mas tumpak na pagsasalita, ito ay dapat na isang maliit na timog silangan ng Rock Desert City. Tumanggaw si Xiaoding. Sinabi niya ang kanyang mga iniisip. Ngunit ang silangang bahagi ng Rock Desert City ay tila walang kakaibang lugar. Wala talaga. Minsan na akong nagdala ng mga tao para hanapin ang lugar na iyon sa loob ng ilang araw sa isa sa aming mga misyon ngunit wala akong nakitang kakaibang lugar. Umiling din si Xiaoli at walang magawang sinabi. Nang makitang umiling ang dalawa, bumakas ang pagkabigo sa mukha ni Xiaoyan. Lumilitaw na walang bakas ng Heavenly Flame doon. Gayunpaman, nang si Xiaoyan ay napuno ng pagkabigo, isang banayad na boses ang biglang tumunog sa loob ng silid. Iyon. Young Master, ang silangang bahagi ng Rock Desert City. Parang may kakaiba. Nang marinig ito, tumahimik si Xiaoyan. Mabilis siyang lumingon at tinitigan si Qinglin na pinaikot-ikot ang maliliit na kamay nito sa ilalim ng nakakapaso nitong tingin. Nagmamadali niyang sinabi. May alam ka ba? Sa gilid, inilipat din nina Xiaoding at Xiaoli ang kanilang natigilan na tingin kay Qinglin. Maliwanag, hindi sila na-inform. Bilang sentro ng atensyon ng tatlong titig sa silid, lumaki ang pagkamahiyain sa maliit na mukha ni Qinglin. Natigilan siya. Hindi rin ako sigurado kung tumpak ang aking mga pandama. Ngunit kalahating taon na ang nakalipas, naramdaman ko talaga na may kakaibang paggalaw sa isang rehiyon sa silangan ng Rock Desert City. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Mukhang wala kang ganoong lakas. Pinunasan ng palad ni Xiaoding ang tasa ng tsaa habang may hinala nitong sinabi. Ako. Hindi ko alam. Kalahating taon na ang nakalipas, naramdaman ko ang isang napakalakas na chi na lumitaw sa labas ng Rock Desert City. Ang chi na iyon. At ang dugo sa katawan ko, ay parang medyo magkatulad. Kahit na ang company leader ng Sand Mercenary Company ay napakahina kumpara sa chi na iyon. Maingat na idinikit ni Qinglin ang sarili kay Xiaoyan habang bumubulong. Oh, nang marinig ito, medyo hindi mapalagay sina Xiaoding at Xiaoli. Ang pinuno ng kumpanya ng Sand Mercenary Company ay isang dadaushi. Kung kahit siya ay mas mahina kaysa sa misteryosong tao. Iyon. Nangangahulugan ba iyon na ang kabilang partido ay nasa antas ng Daohuang? Isang chi na katulad ng bloodline mo. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay ang Queen Medusa. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang sinabi ni Xiaoli sa gulat na boses. Sa lakas ni Queen Medusa, hindi dapat mahirap para sa kanya na gawing abo ang Rock Desert City. Ang ganitong uri ng sobrang nakakatakot na tao ay talagang gumala sa lugar na nakapalibot sa Rock Desert City nang walang nakakaalam. Nang pumasok sa kanyang tenga ang pangalang Queen Medusa, bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Xiaoding. Sa paligid ng Tiger Desert, ang pangalang ito ay kilala bilang Pilkingu siya ay nasa loob ng Jiama Empire. Hindi ko alam. Umiling si Qinglin. Bamulong siya. Malabo ko lang itong naramdaman. Kalahating taon na ang nakalipas, bigla siyang dumating sa isang lugar sa silangan ng Rock Desert City. Doon, parang nagstay siya ng isang gabi. Sa gabi, ang chi sa silangan ay sobrang irritable. Alam ko rin na noong umalis siya, parang nasugatan siya.
Nang marinig ni Qinglin ang pagsasalaysay ng kwento, bahagyang napabuntong hininga si Xiaoyan. Nanliit ang kanyang mga mata habang mahinang sinabi. Maaari mo bang tiyakin ang eksaktong lokasyon kung saan siya tumuloy? Ako dapat. Bagamat kalahating taon na ang lumipas, ang China na iwan niya ay medyo siksik. Ako. Makakaasa ako sa bloodline sa akin. Dapat mahanap ko ang lugar na iyon. Nang banggitin niya ang kanyang bloodline, malinaw na medyo nalungkot ang mukha ni Qinglin. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang pilit na ngiti habang sinasabi niya. Kung gustong pumunta ni Young Master, sisikapin ni Qinglin ang kanyang makakaya na dalhin ka doon. Hahaha. Maraming salamat Qinglin. Tara na at tingnan natin bukas. Sana hindi ako mabaygo ng mga resulta. Ngumiti at tumango si Xiaoyan habang mahinang sinabi. Battle through the heavens. Kabanata 170. Pagsusuri sa lupain. Sa malawak na disyerto, nagngangalit ang dilaw na buhangin. Qinglin, sigurado ka ba na nandito ito? Ang mukha ni Xiaoyan ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang patag na disyerto sa kanyang harapan. Ang lupain dito ay napakakaraniwan at walang espesyal na makakaakit ng atensyon ng isang tao at mayroong hindi mabilang na katulad na mga lugar sa loob ng desyerto. Mahirap para kay Xiaoyan na isipin na may mga bakas ng isang heavenly flame sa isang hamak na lugar. Sa likod ni Xiaoyan ay sina Xiaoding at Xiaoli. Kasabay nito, mayroong 10-10 piling miyembro ng Desert Metal Mercenary Company. Sa sandaling ito, gayunpaman, lahat sila ay ibinabato ng kahinahinalang mga tingin kay Qinglin sa harapan nila na nangunguna sa daan. Para sa mga taong ito na nanirahan sa Rock Desert City sa loob ng ilang taon o higit pa sa isang dekada, ang lugar na ito ay napakakaraniwan. Bukod dito, ilang beses pang ang pumunta rito ang ilan sa mga taong ito para gawin ang kanilang atas. Wala pa silang naramdamang kakaiba dito kumpara sa ibang lugar. Sa kabila ng pagiging focus ng atensyon ng lahat, si Qinglin, na medyo mahiyain, ay naglakas loob, tinitigan si Xiaoyan at sinabing. Young Master, base sa aking sentido, ang hindi pangkaraniwang pangyayari na nangyari kalahating taon na ang nakalipas ay nagmula rito. Nang marinig ito, pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Tumayo siya sa isang maliit na buhangin, itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan ang paligid. Malungkot ang mukha niya. Mukhang walang espesyal na gusali o kakaibang kuweba. Ngunit kung tama si Qinglin. Dahil walang anumang bagay sa ibabaw o sa langit. Kung gayon, maaaring narito ito. Napatingin si Xiaoding sa paligid bago biglang yumuko. Dumukot ng buhangin ang kamay niya at dahan-dahang hinayaan itong mahulog habang mahina niyang sinabi. Kuya, ibig mong sabihin. Nasa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, saglit na natahimik si Xiaoyan habang sinasabi niya ang natigilan na boses. Oo, kahit na maraming malalakas na tao na maaaring gumamit ng twist sa hangin sa disyerto upang lumikha ng mga mirage na maaaring makalinlang sa mga mata ng mga tao, ang antas ng pagbaluktot sa hangin na nakapalibot sa Rock Desert City ay hindi sapat upang lumikha ng gayong mga kababalaghan. Kaya, pagkatapos na maalis ang posibilidad na ito, dahil walang mirage concealment at dahil hindi ito nakikita ng ating mga mata, kung gayon ang pinakamataas na posibilidad na iyon ay ang Xiao. Tumango si Xiaoyan, malumanay na humakbang sa lupa. Agad siyang ngumiti ng mapait. Kahit na nasa ilalim ng lupa ang sikreto, imposibleng basta-basta tayong maghuhukay. Ha. Natural na hindi natin kaya. Kung random na maghukay tayo ng mga butas sa disyerto, baka tuluyan na nating mailibing ang ating mga sarili. Gayunpaman, nakababa si Reyna Medusa, kaya sa palagay ko dapat mayroong nakatagong daanan. Umiling-iling si Xiaoding na may isa pang ngiti, sinabi ni Xiaoding. Nagkataon na may ilang eksperto sa terrain surveillance sa aming kumpanya. Hanggat pinapa-survey namin sila sa lugar, hindi dapat mahirap hanapin ang daanan para pumunta sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Xiaoyan. Nakangiting sabi niya. Dahil ganito ito, kailangan ko silang problemayan. Ang paghahanap ng daanan ay isang maliit na bagay. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Rock Desert City.
Kung gumawa tayo ng napakalaking kaguluhan sa pamamagitan ng pag-survey dito, natatakot ako na malaman ito ng ibang mga kalakasan sa Rock Desert City. Napakaikli ng gabi sa Tiger Desert. Kung magtatrabaho lamang tayo sa gabi, hindi lamang ito mag-aaksaya ng maraming oras ngunit maaaring makaligtaan natin ang ilang mahahalagang lugar sa disyerto ng rock, sa metal. Ang lakas ng mercenary company, ang iba pang maliliit na lakas ay hindi maglalakasloob na saktan tayo ngunit ang Sand Mercenary Company ay maaaring lumabas at gumawa ng isang bagay. Umiling si Xiaoding, kumunot ang noo at walang magawang sinabi. Sand Mercenary Company. Kumunot ang noo ni Xiaoyan. Ang Sand Mercenary Company ay ang pinakamalakas na lakas sa Rock Desert City maliban sa kapangyarihang militar ng lungsod. Bagamat sa kabuuang lakas, ang ating Desert Metal Mercenary Company ay hindi magpapatalo sa kanila, ang kanilang pinuno ng kumpanya, si Lubo, ay isang Dadoshi. Dapat mong malinaw na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Dadoshi at isang Daoshi. Kaya, kung walang mahalaga, karaniwan ay hindi natin gagawing masama ang kumpanya sa paligid ng sand, gayunpaman, ang mercenary na kumpanya ay hindi tayo gagawa ng Sandcom, dito. Ito ay pumukaw sa kanilang pagkamausisa sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay natural na hindi sila gaganap bilang isang tagamasid. Walang magawang sabi ni Xiaoli, na nasa isang tabi. Nang marinig ito, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Tahimik siyang nag-isip saglit, pagkatapos ay itinaas ang ulo para panoorin sina Xiaoding at Xiaoli. Nakangiting sinabi niya. Ayos lang, kuya, pangalawang kapatid, kailangan lang ninyong dalawa na mag-alala tungkol sa paghahanap. Gayunpaman, mangyaring huwag ipagkalat ang balita ng Heavenly Flame. Tungkol naman sa Sand Mercenary Company. Kung may balak silang makialam. Kung gayon ako ang hahawak nito. Hihihi. Lahat ng tao dito ay may backbone ng Desert Metal Mercenary Company. Sila ay mga kapatid na sumunod sa atin habang paunti-unti tayong lumaban para lumikha ng lakas na ito. Ang isyo ng paglihim nito ay hindi naman isyo. Tinapik ni Xiaoli ang kanyang dibdib. Gayunpaman, agad niyang sinabi sa nag-aalalang boses. Kaya mo ba ang luobo mula sa Sand Mercenary Company? Ang lakas mo. Second brother, relax. Dahil sinabi ko ito, natural na may tiwala ako. Kailangan mo lang magpadala ng mga tao para hanapin ang daanan. Mahiwagang ngumiti si Xiaoyan. Sa pagtingin sa misteryosong Xiaoyan, walang magawang tumanggo sina Xiaoding at Xiaoli. Gayunpaman, medyo naniwala sila sa kanya. Alam nila na sa karakter ni Xiaoyan, hinding-hindi siya magbibiro tungkol sa ganoong sitwasyon. Talagang nagiging mahirap makita ang maliit na batang ito. Matapos magbulong-bulungan sa kanilang mga puso, nagpalitan ng mga tingin sina Xiaoding at Xiaoli at nakita ang parehong damdamin sa mga mata ng isa't isa. Sige. Dahil ganito ito, Zulan, bumalik ka agad sa Desert Metal Mercenary Company. Tawagan ang lahat ng miyembro na dalubhasa sa pag-survey ng mga lupain. Susubukan naming hanapin kung nasaan ang daanan sa loob ng isang araw. Lumingon si Xiaoding at inutusan si Zulan. Oo. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Nakangiting tumanggo si Zulan, mabilis na tumalikod si Zulan at sumipol mula sa kanyang bibig. Isang kamelyo na di kalayuan ang lumapit sa kanya. Ang kanyang magandang figure ay tumalon ng maganda sa likod nito bago umalis si Zulan, pinaandar ito patungo sa malayong Rock Desert City at nag-iwan ng bakas ng dilaw na alikabok sa daan. Nang makita si Zulan na unti-unting nawawala sa kanyang paningin, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang tumingkayad at iniabot ang kamay sa nagbabagang mainit na buhangin. Marahan siyang bamulong. Heavenly Flame. Talagang umiiral ba ito sa ibaba? Hindi nagtagal pagkaalis ni Zulan, ibinalik niya ang lahat ng miyembro ng Desert Metal Mercenary Company na bihasa sa pag-survey sa lupain. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng miyembro sa lokasyon ni Xiaoyan at sa iba pang lugar. Sa ilalim ng utos ni Xiaoding, hinati ng 40 miyembro ng terrain surveying ang kanilang trabaho at nagsimulang magsagawa ng survey ng may katumpakan. Bilang isang malaking lakas sa Rock Desert City, natural na maraming titig na nanunood sa bawat galaw ng Desert Metal Mercenary Company.
Hindi nagtagal pagkatapos ilabas ni Zulan ang napakaraming tao, may dalawang gumagala na team na lumitaw malapit sa kinaroroonan ni Xiaoyan at ang iba pa at pinanood ang mga kilos ng Desert Metal Mercenary Company na may mga mukha na puno ng pagkamausisa. Ang lugar sa labas ng Rock Desert City na may posibilidad ng isang heavenly flame na nagtatago doon ay isang lihim na mahigpit na tinatakan ng mga tao na tinipon ni Xiao Ding. Kaya, ang mga mersenaryong iyon at iba pang mga tao na dumating upang mag-obserba ay walang awang tumigil sa labas. Kasunod ng pag-usad ng survey, dumami din ang mga taong nanonood sa paligid. Bagamat inihayag ni Xiao Ding na ang malaking maniobra ng Desert Metal Mercenary Company ay dahil gusto nitong manghuli para sa ikatlong ranggo na Magic Beast, ang mga nakapaligid na tao ay patuloy na unti-unting lumaki. Nakatayo sa buhangin, si Xiao Ding at ang iba pa ay pinanood ang karamihan ng tao. Hindi nila napigil ang iling ang kanilang ulo nang walang magawa at mapait na ngumiti. Kung titingnan ang paraan ng pag-unlad ng mga bagay, sa loob ng kalahating oras, may ipapadala ang Sand Mercenary Company. Pinagdikit ni Xiao Li ang kanyang mga kilay. Ang kanyang mukha ay bahagyang naglalaman ng malamig at walang awa na aura. Nanginginig ang kanyang kamay nang lumitaw sa kanyang palad ang isang tungsten steel long spear, na marahas niyang ipinasok sa buhangin. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Kung talagang ginugulo nila tayo ng sobra, makakalimutan ng Sand Mercenary Company na iyon ang mamuhay ng mapayapa." Maliban kay Luobo, lahat ng iba pa sa Sand Mercenary Company ay malambot. Napangiti ng mahina si Xiao Ding. Ang kanyang nakababang mga mata ay kumislap din ng katulad na malamig na kislap. Sa isang tabi, si Xiaoyan, na nakaupo sa buhangin, ay nagpakawala rin ng mahinang tawa. Inangat niya ang kanyang maselang at makisig na mukha at ginamit ang kanyang singkit na mga mata para titigan ang mainit na araw sa kalangitan. Isang malamig na arko ang lumitaw at nawala sa sulok ng kanyang bibig. Sa pagpunas ng kanyang maingat na tingin sa tatlong magkakapatid, biglang napagtanto ni Qinglin na ang tatlong taong ito ay talagang karapat-dapat na maging tunay na magkakapatid. Hindi alintana kung gaano kaiba ang kanilang mga karakter, may kalupitan sa kanilang mga buto na magpapalamig sa mga tao. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay mabuti kung hindi mo sila ginaisang. Kapag ginawa mo ito, sila ay magiging tulad ng isang sugatang gutom na lobo sa disyerto na titig sa iyo, naghihintay sa sandali na ikaw ay naging maluwag. Noon, dahil lamang sa kahihiyan mula sa pagkansela ni Nanlan Yanran sa pakikipag-ugnayan, maaaring talikuran ni Xiaoyan ang komportableng buhay sa kanyang angkan, mahigpit ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at makipaglaban sa mga magic beast sa bulubundukin, tiisin ang kalungkutan at paghihiwalay sa disyerto at magtiis ng matinding pagsasanay sa loob ng 3 taon. Kung maaari lang siyang maging malupit sa kanyang sarili, isipin mo na lang kung paano siya sa kanyang mga kaaway. Nang magsimulang bumaba ang nagliliyab na araw sa kalangitan, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga nakapaligid na madla. Isang grupo ng humigit kumulang 40 mersenaryo ang dahan-daang naghati sa mga tao at lumakad sa paraang namumukod-tangi. Ito ang Sand Mercenary Company. Mukhang magkakaroon ng magandang palabas. Hihi, ang Sand Mercenary Company ay sa wakas ay naiinip na. Nang makita ang mersenaryong kumpanyang dumaan, maraming bulungan ang bulungan sa mga nakapaligid na tao na nanonood. Mukhang na-overestimated ko pa rin ang pasensya ng lalaking iyon. Nang makitang papunta na ang kumpanya, umiling si Xiao Ding at tumawa. Tara na at tingnan natin. Bago lumiwanag ang sitwasyon, hindi lalabas si Luobo. Ang namumuno sa kumpanya ngayon ay tila isang segundo lang kay Luobo sa loob ng Sand Mercenary Company, si Mo Xing. Hehe, isang taong natalo ko pa rin ang nangangahas na humanap ng gulo sa atin. Malamig na tumawa si Xiao Li habang nakatingin sa malayo. Oo, tumanggaw si Xiao Ding. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa paligid niya, 20 miyembro ng Desert Metal Mercenary Company ang natipon. Hawak ang makapal na malamig na sandata sa kanilang mga kamay habang naglalakad sila palabas ng blockade region at walang pakialam na pinapanood ang maliit na grupo ng mga mersenaryo na naglalakad. Dahan-daang nagkita ang dalawang grupo at medyo na-tense ang atmosphere sa pagitan nila. Bilang dalawang makapangyarihang lakas sa Rock Desert City, nagkaroon sila ng maraming salungatan sa nakaraan.
Tumigil ka. Ang Desert Metal Mercenary Company ay nagsasagawa ng isang misyon dito, mangyaring huwag makialam. Iniangat ni Xingding ang kanyang mga mata, sinabi ni Xingding sa mahinahong boses na para bang nagsasagawa siya ng isang opisyal na negosyo. Hihihi. Company Leader Xiao Ding. Wala pa akong narinig na ang Mercenary Association ay nag-aanunsyo ng ganoong misyon. At saka, ang nakapalibot na 10-10 kilometro ng Rock Desert City ay mga pampublikong lugar. Wala namang masama kung magdala ako ng mga tao, di ba? Isang lalaking may medyo pambabaing mukha ang lumabas mula sa grupo ng Sand Mercenary Company. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga tao sa loob ng nakaharang na rehiyon habang siya ay tumatawa. Mu Xing, kung hindi dahil sa pakikialam ni Luobo, dapat ay naging lumpo ka na ngayon, hindi ba? Sinulyapan ni Xiao Li ang lalaking ito na mukhang nangangailangan ng bagbog habang nakangiti ito na may masamang intensyon. Sa bahagyang pagkibot ng kanyang mukha, ang lalaking tinatawag na Mu Xing, ay tumingin kay Xiao Li na may kaunting takot at puot. Napaatras siya at malamig na sinabi. Walang itinatago ang isang prangka na tao. Interesado din ang company leader namin sa lugar na ito, kaya mawala ka. Biglang lumabas ang mga walang pakialam na salita mula sa nakangiting si Xiao Yan na malamig na nanonood sa gilid.